So ayan, magandang araw sa inyo lahat mga boss, no? And welcome back again sa ating munting channel. So ito yung may gawa tayo dito, bali isang Samsung 32 inches Smart TV, no? Then ito yung ginawa natin na upload natin sa may main channel natin, no? Na doon tayo nag-cut doon sa kanyang pinakamababang resistance, no? Ito sa kanyang left side. So ngayon naman sa video na to, gagawin natin is paano natin patitibayin yung ganitong panel. Ayan. So bali yung problema nito, CKB1 din, CKB-B2 pares niya. Yung CKB2 and CKB-B2 okay yung kanyang reading. Yung leak reading na nasukat natin is yung kanyang CKB1 lang dito na side, sa my left side, CKB1 and CKB-B1. Bali normal na po yung unit natin, gumana na siya. Ayan, saksak natin para makita nyo na okay na po yung unit natin. Ayun siya. Ayan. So okay na po yung unit natin, pero gagawin natin ito is puputulin po natin yung natirang CKB2 and CKB-B2 kasi kalaunan makakaroon din yan ng problema kasi makakatabi kasi yung linya na yan. So kapag may problema na sa may isang side, so kailangan putulin na lahat yung mga CKB lines. Then idadali natin yung kanyang STBP na sa side na to, no? Yun, no? Goods na po yung unit natin. Yun, okay na siya, pero gagawin natin cut natin lahat ng CKB lines, tapos pagdudugtungin natin yung CKB lines na papasok sa may source scope natin papuntang panel. Then gagamit tayo ng 1K resistor to ground para maging matibay yung panel natin, no? So ito na po yung hindi siya masyadong makita. Ayan. So ito yung mga kinuskos natin na bilog-bilog na diyan. Yan yung CKB1, CKB2, CKB-B1, CKB-B2. Then ito yung kanyang label, dito sa may side na to. Yan. So itong label na to is banda dito sa may kabilang babang side, tapos yung sa may taas, doon naman sa may bandang taas yung kanyang label. Ito. Yan. Tapos kung gusto niyo malaman kung saan dito yung kanyang CKB pasok dito at saka dito sa may kabilang side, bali gamit lang kayo ng resistance reading or buzzer na check nyo yan kung saan siya kukonekta dito sa may kabilang side. So dito na-check natin yan, yung apat na bilog na kinuskos natin, yan yung kanyang mga CKB lines. Puputulin natin lahat yan. Then pagdudugtungin natin yung lahat ng CKB lines na papasok sa may source scope. Then connect natin sa may ground gamit tayo ng 1K resistor, no? Yun. So balik tayo kapag nagawa na natin, no? So ito na po, no? Tapos na po natin. Ginawa natin dito is ayan. Zoom in natin. Bakit malabo? Ayan. So yung zoom in natin is hanggang times 10 pala yung zoom nito. Ayun. Kita nyo ba yung cutting natin? Kinat po natin lahat yung clock 1, CKB1, CKB2, CKB-B1, CKB-B2. Ayan. Pati yung STB dito, kinat po natin. Ayan. So ayun. Ito yung STBP natin, kinat natin yan. At saka yung mga CKB lines, hindi na natin masyadong nilakihan, basta hindi lang siya makakonect dito sa balik sa kanyang linya kasi pinagdudugtong po kasi natin yan puntang ground. Grabe, pag sinuzoom in mo naman ng todo is masyadong umuga. Ayan. Ayun. So pinagdudugtong na po natin yung eto. Nako, bigat kasi yung cellphone natin, kumuuga yung ating kamay. Ito na lang. Nako, ang sakit sa mata. Eto, pinadudugtong na po natin lahat yan. Yung mga clock na papasok sa may CKB lines na papasok dito sa may source scope natin papuntang panel. Tapos umimit tayo ng magnetic wire, connect natin dito sa ating 1K resistor to ground. Ayan na siya. So yun. Yan, all goods. So testing na natin, no? Kasi medyo yung camera natin umuuga kasi siya. Saksak ko lang. Tingnan natin kung magkaka-display pa ba siya. So yun, naka-display naman ulit, yung naka-display pa naman yung unit natin. Ayun. All goods. Okay. So medyo kuminis palalo yung kanyang linearity matapos ating padudugtungin yung kanyang clock papuntang
ground, gamit tayo connected 1K resistor. So mas ano pa, mas kuminis pa yung kanyang fine lines, no. Ayan. Goods, all goods. Ayan. So sa mga gustong mag-DIY, no, wag niyong gawin to kasi medyo mahirap talaga yung ganitong trouble or ganitong gawain. So kapag nag-try kayo, baka ma-short nyo yung linya na yan, masisira pa yung TV nyo. Ayun. So mahirap kasi maliit kasi yung linya na yan. Gumamit po tayo ng magnifier para makita natin at maidugtong natin yung linya na yan. And chinik natin kung hindi ba na-connect ulit yung source, kasi kapag nag-connect yung source tapos ginawa natin ng ganito, baka masira yung panel natin. Ayan, so sinigurado natin yan na putol na po yung source bago natin pinagdudugtong yung kanyang mga clock CKV lines. Ayan. So yan. So hanggang dito lang yung video natin mga boss, no. Maraming salamat pala sa mga natsagang nanood. May God with us always, and this is your service D-Technician. See you in the next video. So sa mga pala nakalimutan ko, sa mga gustong mapanood yung unang video natin ito, yung pagkuha ng resistance sa pinakamababang resistance, puntahan niyo po yung ating main channel na Ryan Crosset Tech, no. Doon yung unang video nito, doon natin na-upload, tapos ito pangalawa, balik karugtong to ng video natin doon sa may main channel natin. Ayan, so peace out.